Nilagyan ko ng subo ring aking bahay at laging pinapasok ng ulan. Mga lumang kawayan yung aking ginamit din at saka mga kahoy na galing sa mga kapitbahay. Ayan. Lalagyan ko yan ng hiro para hindi pumasok ang ulan. Kaso hindi magagamit ng mga ganitong pako. Ang lalaki, ang hahaba. Bibiyak ang kawayan. Kaya ang gagamitin natin itong ganitong maliit. Kaso walang ulo mabubunot, gagawin natin ganito. Tara mga master at turuan ko kayo kung paano magkaulo yung pako ng guma. Yan ganyan para hindi mabunot ng hangin ang inyong yero. Kuha lang tayo ng gulong. Kunin yung pinakagitna. Gayatin mga master. Kunting ingat at baka magayat ay hita o kaya binti. Yan. Gayat-gayat lang. Kumuha lang kayo ng tama lang sa gagawin yung bubong. Medyo makunat nga lang pero pagtiyagaan natin at hindi naman tayo bibili ng ganung pako mahaba. Pagkatapos mga master, gayatin ang paputol. Yan, ganyan. Medyo matigas. Pag nagayat ng ganyan mga master, yan ay magagamit na natin. Bukod sa iwas na kayo sa pagbili ng pako, magagamit nyo pa yung mga pinaglumaan yung gulong para sa inyong bubong na gagawin. Tapos magkudrado tayo ng putol. Yung tama lang. Parang ulo rin ng pako yung umbrella nail ang style. Kudrado nga lang. Yan, pag-apatin nyo yung pinakagitna ng gulong ng motor nyo. Para marami kayong magamit. Pag ganyan-ganyan lang yan mga master, pero malaking tulong yan. Oh. Tingnan nyo, nakarami na ako. Nahirapan ako magayat kaya tinadtad ko na. Yan. Kumuha ko ng sangkalan at yung aking upuan ay madidisgrasya. Ay sayang. Pag ganyan-ganyan lang yan master. Tapos, pag nakapagayat na kayo, kuha kayo ng pako. Yan. Baunan nyo ng pako mga master. 1.5 o kaya 2 pwede na para hindi bumiyak yung ating mga kawayan. Yan. Ibaon lang ng konti yung tatalab lang sa yero. Magtiyaga lang mga master sa pagpukpok at ingatan nyo yung inyong mga kamay at baka madali ay luoy ang kamay ninyo. Baon-baon lang ng konti yung pako sa guma. Matatagal din yan mga master. Ulanin at arawin. Hindi yan masisira. Basta-basta. Mas tatagal pa yan dun sa umbrella nail na ating nabibili. Magagamit nyo pa yan sa sunod pag pinalitan. Yung pako, natatalo pa niyang guma na yan eh. Basta may tiyaga, may kunting tipid tayong magagawa. O yan, ganito mga master oh. Iwas na tayo sa pagkatudtod ng daliri sa pagpukpok. Yan, pati iro ko, mga ano na yan, yung mga gamit na. Inilagay ko lang dyan para hindi mabasa ng ulan. Kasi pinapasok ng ulan ang loob ng aking terrace. Tingnan nyo, para ring umbrella nail ang style niya. Matigas ang kawayang na gamit ko mga master. Hindi basta lumubog ang pako.
akyat-akyat tayong konti. Tingnan nyo yan, oh, ipit na ipit ang yero. Hindi basta bubuka ang inyong yero dyan. Kahit mahipa ng hangin yan, hindi mabubunot. Matibay. Kung basta nyo lang ipapako yan, paghangin yan ng konti, bunot yan. O kung umbrella nail naman ang gagamitin nyo sa mga palatpat ng kawayan, ay biak na ng biak yan. Ang kailangan lang nakatapat doon sa kawayan, mga master, para tumama yung ating pako. Kita nyo? Parang nagabaon din sa kahoy. Yung aking ginagawa na yan, malaking tulong na yan. Hindi na masyadong mababasa ng ulan yung loob ng aking terrace. Pati init, hindi basta-basta makakapasok. Dahil makukuber na yan. Dahan-dahan lang sa pagpukpok, mga master. At yung inyong daliri ay dali diyan pag luminsad yung martilyo. Hindi ka nga lang makapatong dahil maliliit lang yung ginawa kong kahoy diyan. Baka malugso. Every time na uulan, abay nababasa din yung kahoy ng aking terrace. Pati yung loob, yung pintuan, harap. Nababasa yung pintuan, may pagkabulok pa ganyan. Kaya ginawa natin ang paraan. Itang nyo kung gaano katigas yung kawayan na ginamit ko. Luma na pero halos hindi pa bumaon yung pako niya. Bumabaluktot. Ayan ang mga master, tingnan nyo. Kahit luma na yung yero, nagamit pa. Ayan yung mga goma na ginamit ko. Napakinabangan ngayon. Kaysa i-stack ko lang, ayan na mga master, ang finish ng aking ginawa. Tingnan nyo kung gaano kalaking tulong yan para sa ulan at init na papasok dyan sa aking terrace.